Ganun na din ang leader nito at makikitang pagod na pagod si Suho sa kanyang laban habang si Beru ay pinupuri si Suho sa napakahusay nitong ginawa, pero sagot ni Suho na hindi talaga siya tinulungan ni Beru. Tanong ng system kung tatanggapin daw ba ni Suho ang kanyang reward, at nang ito ay kanyang buksan ay matututunan niya na ang Shadow Extraction at naalala ni Beru na ito rin ang skill ng kanyang master. Nagawa niya raw magkaroon ng skill ng resilience kung saan tumaas ang kanyang physical defense ng 20% at pakiramdam niya raw ngayon ay isa siyang character na gumagamit ng cheat. Wika ni Beru na ang leveling mechanism ay base sa system na ginamit ni Jinwood dati dahil isa itong support system para matiyak ang kaligtasan ni Suho. Sa madaling salita raw ay pwedeng isipin ni Suho na akala niya ay isa siyang unawakened person, pero yun daw pala ay isa siyang nepo baby na may natural na lakas mula ng isilang. Sa pagsira ni Suho sa runestone ay taglay niya na ngayon ang skill na Shadow Extraction, at wika ni Beru na ang skill na ito ay kayang gumawa ng Shadow Soldier mula sa patay, at ito raw talaga ang essence ng power na tinataglay ngayon ng kanyang ama. Para daw pala itong necromancy na kailangan niya munang pumatay para makontrol niya ang mas mahina sa kanya, at ngayon ay sinimulan niya ng gamitin ng skill na ito, pero kailangan niya daw mag-isip ng salita bilang command. Dito ay tahimik lamang si Beru, at nang sabihin ni Suho na kailangan ay direct ang kanyang iuutos ay bigla itong nag-blush na para bang alam niya na ang sasabihin nito, kaya naman agad sinabi ni Suho ang command na arouse. Dito ay nagsimula ng lumabas ang mga shadow ng goblin kung saan kulay green pa rin ang kanilang itsura, at nasabi ni Suho na yun daw pala ang Shadow Extraction dahil hindi raw ito kagaya ng kanyang inaasahan. Wika ni Beru na karaniwan daw ay mas mahina ang mga bagong shadow kung ikukumpara noong sila ay nabubuhay, at sabi muli ni Suho na mas lumit pa ang mga ito at mawawala din pagkatapos ng isang araw. Tanong ni Beru kung wala daw bang skill na shadow storage si Suho, at sa pagsagot nito ng wala ay nanlumo si Beru dahil maaaring mababa daw ang level pati ang intelligence ng ating bida. Sobrang ganda raw ng skill nito kapag lumakas na si Suho, at sagot ni Suho na naiintindihan naman daw niya ito kung kahit wag na daw malungkot si Beru. Biglang pumalamang tiyan ni Suho dahil 2 araw na siyang hindi kumakain, kung kaya't ang dalawa ay umalis na sa loob ng Shadow Dungeon. Sa pagkain ni Suho ay sobrang saya nito dahil hindi niya akalain na masarap pala ang pagkain sa loob ng hospital, at wika ni Beru na kailangan niyang ipaliwanag ang dapat gawin ni Suho dahil may 3 layunin lamang siyang dapat gawin. Una daw ay kailangan protektahan ni Suho ang mundo laban sa mga halimaw, at wika ni Suho na kailangan niyang pumunta ng dungeon para pumatay ng halimaw, at sagot ni Beru na kapag pumatay ng halimaw si Suho ay mas lalo siyang lalakas at mas magiging ligtas ang mundo. Pangalawa daw ay kailangan hanapin ni Suho ang kanyang ina, at maaaring sa pagpatay niya sa mga halimaw ay makahanap siya ng clue kung saan ito makikita. Ang pangatlong misyon daw ang pinaka-importante sa lahat dahil kailangan niyang maibalik ang kanyang lakas, sapagat hindi siya makapaniwala na siya ay isang private grade lamang dahil nais niyang ipakita ang tunay na lakas niya kay Suho. Tanong ni Suho kung ano daw ang kailangan ni Beru para maibalik ang kanyang lakas, at sagot ni Beru na kaya niyang higupin ang magic at kaalaman ng kanyang target dahil isa itong epektibong pamamaraan na kanyang ginagamit noon bago siya maging shadow, sapagat walang ibang paraan ngayon dahil malayo siya kay Jinwoo. Kung ganun daw pala ay kailangan nilang umalis patungo sa dungeon, pero wika ni Beru na kailangan ni Suho ng lisensya para makapasok sa dungeon, kung kaya't magtungo daw sila sa Hunter Association para malaman ang sukat ng kanyang magic. Napapaisip si Suho kung anong rango ang kanyang makukuha dahil isa siyang awakener na kayang mag-level up, at paano daw kung maging isa siyang S-rank hunter, pero sa sumunod na sandali ay sinabi ng babae na ang magic ni Suho ay nasa 46 lamang at isa itong E-rank hunter. Sa paglabas ni Suho sa building ay sinabi ni Beru na ang rango ng mga hunter ay pinabase kung gaano kalaki ang kanilang magic power, at halata namang magiging mababa daw ang rango ni Suho dahil nakapokus ito sa pagpapalakas ng kanyang lakas. Wika naman ni Suho na hindi na raw kailangan pa na siya ay comfort ni Beru dahil mas lalo lamang sumasama ang kanyang loob, at ngayon daw na hindi maganda ang lagay ng Shadow Authority ay dumagdag pa sa kanyang isipin ang kanyang mababang rango kung kahit paano niya daw may lilitas ang mundo. Narinig daw ni Suho na bihirang kuhanin ng raiding party ang mga nasa rango ng F-rank at E-rank, at kung ganun daw pala ay mahihirapan siyang makapasok ng dungeon, pero bigla niya ding naisip na inahati ang trabaho sa loob ng dungeon. Ang strike team daw ang siyang pumapatay sa mga halimaw, ang hauling team naman daw ang siyang kumukolekta ng mga bangkay, at ang mining team naman daw ang siyang kumukolekta ng mga kristal at ibang resources. Maliban daw sa strike team ay tumatanggap ng E-rank hunter ang mining team at hauling team, at sa madaling salita ay maaari siyang makapasok sa dungeon. Kaya naman sa sumunod na panel ay pinakitang nasa loob na ng dungeon si Suho, at nagpasalamat siya sa isang lalaki dahil sa pagpasok sa kanya, sabay pinakita ang kanyang guro sa University of Korea. Masaya daw si Suho dahil
may kakilala siya na kapwa awakener na malapit pero biglang nagsorry ang kanyang guro dahil sa nangyaring gulo sa paaralan dahil siya lamang daw ang nag-iisang awakener doon pero wala siyang nagawa kundi matakot at tumakbo. Nakiusap si Suho na itaas ni Talim ang kanyang ulo dahil parehas naman daw silang E-rank hunter at sinabi naman daw ng Hunter Association na sa oras ng kaguluhan ay mas mainam kung tatakbo na lamang ang mga E-rank awakener at nagulat si Talim dahil isang E-rank din pala si Suho at mas mababa ang mana level nito kay kukumpara sa kanya. Hindi makapaniwala si Talim dahil nakita niya si Suho na nakikipaglaban sa halimaw habang siya ay tumatakbo at napatanong sa sarili kung namali ba siya ng nakita sa mga oras na yon. Nakakamanga pa din daw si Suho dahil sinubukan itong labanan ng halimaw at nagawang makaligtas at biglang nagsalita si Bero dahil isang extraordinary daw talaga ang bida. Nagulat si Talim nang makita niya si Bero at tanong ni Suho kung bakit bigla itong lumabas at sagot naman ni Bero na kasinhina daw ni Suho ang isang larva ngayon kung kaya't mapapanatag lamang ang kanyang isip kapag siya ay nasa tabi nito. Tanong ni Talim kung isa daw bang summoner si Suho dahil karamihan daw sa mga E-rank hunter ay hindi nagtataglay ng skill pero siya daw ay nagtataglay ng skill sa pagtakbo at sagot ni Suho na kaya daw pala sobrang galing ni Talim sa pagtakbo. Nanlumo si Talim sa sinabi ni Suho pero nagbibiro lamang daw ang ating bida at wiga ni Bero na gaya daw ng inaasahan niya kay Suho ay dinurog niya ang utak ni Talim. Biglang naisip ni Suho na ito ang unang beses na siya ay nakarating sa loob ng dungeon maliban sa Shadow Dungeon at doon daw kaya sa loob nito mahating ang ibang hunter. Pinakita ang strike tip kung sana sabi nila na walang laman ang dungeon na to dahil panay halimaw lamang na lobo ang nagpapakita pero wala daw silang magagawa dahil may halaga pati naman ang mga bangkay nito at maaari pa silang makakuha ng Essence Stone. Biglang sinabi ng isa na may maliit na daan siyang nakita at dito ay nagpakita ang isang altar at nasabi na mas mainam daw siguro kung manghihingi sila ng backup sa labas. Wala daw silang masagap na magic piece sa paligid kung kaya't ano raw ang silbi ng lugar na ito at maaari daw kaya na merong hidden treasure ang nakatago sa paligid. Dito ay nakita nila ang isang espada na sobra nilang kinamangha at kailangan daw nilang makita ang halaga at kaya nitong gawin at sinabi ng isa na tumabi daw ang lahat pero pinigilan siya ng isa dahil maaring may patibong na nakalatag. Wika ng mayabang na isa raw siyang C-rank hunter at magagawa niyang makaligtas kahit may patibong pa sa paligid pero nang ito ay kanyang hawakan ay napatanong siya kung ano ang kanyang nakikita dahil maraming mata ang nakatingin sa kanya. Mukhang wala daw patibong ang nakalagay sa sandata pero nagsalita ang lalaking mayabang sabay iniwan niya ang ulo ng isang hunter na sobrang kinagulat ng kanyang mga kasama at nagtanong na sino daw ang naglakas loob na kuhanin ng sandata ng dating Beast Monarch. Inuutos sa hunter na patayin ang pumasok sa loob ng domain ng Beast Monarch kung kaya't inisa-isa niyang patayin ang kanyang mga kasama hanggang sa maiyak na lamang ang mga ito dahil hindi nila mapigilan ang pagwawala ng kasamaan nilang nasaniban. Sumunod din namamanga ang mga minero sa kanilang nakikita dahil nagsamon si Suho ng kanyang mga shadow para magtrabaho sa kanya habang sa isip naman ni Talim na ayon sa kanyang pagkakaalam ay kaya lamang magsamon ng isa or dalawang creature ng mga hunter pero si Suho ay nagawang magsamon ng 4 kasama si Beru. Kaya naman kanyang naisip na mukhang abnormal daw ang kapangyarihan na meron si Suho samantalang sa isip ni Suho na kahit 3 samon lamang ang kaya niyang ipanabas ay hindi na rin ito masama dahil marami namang mga bangkay sa Shadow Dungeon upang kanyang gamitin. Mainam daw ito sa kanya dahil hindi nagrereklamo ang mga samon para sa mga ganitong trabaho at tuwiga niya kay Beru na mainam daw pala talaga ang Shadow Extraction gaya ng sinabi nito pero sagot ni Beru na wag raw siyang purihin ni Suho pagkatapos nitong mag-utos sa mga samon ng ganitong trabaho at pumunta raw sila sa dungeon para sila ay mag-level up. Wika ni Suho na ayon sa batas ay hindi pwedeng pumasok ang isang E-rank hunter ng mag-isa sa loob ng dungeon at iniisip niya in the future na magpasukat muli ng mana level pagkatapos niyang lumabas. Naalala daw ba ni Beru ang pangatlo nilang layunin dahil pwede nilang itong gamitin sa lugar na ito dahil kahit ang mga magic stone ay nagtataglay ng mana kung kahit mas mainam daw kung kumain na lamang ito para maibalik ang kanyang lakas. Total ay hindi naman ito maasahan sa pagkuha ng magic stone. Subalit habang kumakain ay nakaramdam si Beru ng kung anong bagay sabay sabi kay Suho na nararamdaman niya ang presensya ng isang monarch. Tanong ni Suho kung ang tinutukoy daw ba ni Beru ay ang kanyang ama pero sagot ni Beru na higit sa isa ang may titulo bilang monarch at kung si Jinwoo daw ay nasa malapit ay tiyak na babalik agad ang kanyang magic power. Tila ba may hinala na si Beru kung kaninong aura ang kanyang nararamdaman at napatanong ang mga minero kung ano ang tunog na kanilang naririnig at dito ay 3 matang umiilaw ang pinakita dahil nagpakita na ang mga magic piece na lobo. Dali-daling nagtakbuhan ng mga minero dahil sa takot habang ang isa ay winawasiwas ang kanyang piko bilang panangga subalit kinagat lamang ng halimaw ang kanyang piko at binali ng walang kahirap-hirap. Naiiyak na ang lalaki dahil nalalapit na ang kanyang kamatayan ngunit biglang lumitaw si Suho upang siya ay mailigtas. Sabay sinabi ng bida na tumakbo na ang lalaki at siya na ang bahala sa mga lobo. Habang papalis
Labis ay nagpasalamat ang lalaki sa bida at nakita ni Suho na may kulay ang pangalan ng mga lobo at maaaring sinasabi ng system na kasing lakas ito ng dirang Mistborn na kanyang nakalaban at kayang-kaya daw sana niya itong labanan kung siya ay nag-iisa lamang. Wika ni Suho na pwede nang tumakbo si Talim papalayo pero sagot nito na hindi niya raw iiwanan si Suho at kung ganun daw pala ay tumulong na lamang ito kapag siya ay nasa panganib pero sa kanyang isip na sapat na ang 3 goblin para bantayan si Talim. Kumuha ng sandata